Sa mic nyo, pag ano, JR. Pindot ng rest. Sorry. So, bale, CJR po is here to celebrate, simple celebration lang ng singing, kasi may dami-dami na narating. Tapos, ititis niya kayo ng konti sa mga upcoming pa niya na gagawin sa kanyang music. Yun po. Okay, first, JR, kamusta? Feeling great. Feeling grateful. Yes, thank you. Sa lahat ng nangyayari ngayon, just yun, feeling grateful talaga. Yun ang unang-unang feeling na gusto kong i-express. Yun nga, since yun nga, yung viral ngayon na hit song mo na singing, can you tell us more? Yes, well, ngayon, Sining has been #1 on the charts for 25 days. Nakapasok kami sa top 60 in the global, which is the first Filipino to enter top 60 ng global charts. And ano pa ba? #1 din kami sa YouTube and Amazon and iTunes, Spotify. So, nakakataba talaga ang feeling niya. I'm just really happy and feeling ko nananaginip ako eh. When you created the song, did you see this coming na magtatap siya ng charts? Well, Yeah, actually, nung narinig ko yung song, parang feeling ko mag-hit siya. I didn't expect it to be this much of a hit though. Pero alam ko, magugustuhan talaga ng tao. Kasi maganda talaga yung song eh. And then you have Janela, tama ba yun? Dionella. Lionel, I'm sorry. Paano nag-start yung collaboration with Lionel? Nag-start yung collaboration kasi sa kwento niya, may parang, kasi ano niya, parang he's been singing my songs ever since he was a kid. 5 years old, kinakanta niya na yung Bakit Pa Ba. So, one day, parang naisip niya, gusto ko mag-collab with JR. So, naghanap siya ng tao nung sinong may connection. Nakahanap siya sa friend niya. Tapos, kinontak ako. After that, nagkita kami sa isang RX concert series na si Mika, my wife, was a part of. Tapos, at the same time, si Dionella nandun. Actually, hindi nga ako pupunta dun eh. Galing akong work, pagod na ako. Pero, for some reason, pumunta ako dun para mag-support lang kay Mika. Pagdating ko dun, yun, nakita ko na si Dionella. Tapos, nagre-rehearse sila. Kumakanta siya. Galing. So, doon parang nasolidify yung namin, yung collaboration. Kasi, after that, nag-uusap na talaga kami in person eh. Sabi ko, shoot, ang galing mo, mag-collab tayo. Super collab. And at this point, hindi pa ako nagre-research kay Dionella eh. Wala pa akong alam ng mga music niya. Alam ko lang yung narinig ko on the spot eh. Hindi ko alam yung mga numbers nga, nothing. Pero, nung nakita ko yung talent niya, parang na-inspire talaga ako. Gusto ko mag-collab sa artist nito. And it's funny kasi on the way home from the RX concert series, parang yun ko nalaman pero ang dami nga palang mga streaming na at the time it was 2.1 million monthly listeners eh. Yung sa akin pa lang eh, it's like only 500,000 lang eh. So parang sabi ko, wow, parang okay to, okay yung makakollab pero yung nagustuhan ko sa kanya talaga, yung vibe and yung talent niya talaga sa pagsulat ng mga kanta. So yung singing composition, right? Or you have a Yeah. Yeah. Yung Sining, yung kwento ni Diana sa akin, he dreamt about it. Parang sa Tagalog, napanaginipan ni Diana yung melody. Pagising niya, talagang ni-record niya kagad. Sinend niya sa akin. Tapos lang yun eh, parang voice note pa lang eh, na nagigitara siya. So, nung narinig ko, sabi ko, wow, ang ganda nito. Sinulat ko na yung mga verse ko. Na-inspire ako sa kanya. So, ginawa ko niya sa akin. Until parang back and forth kami. Nasa LA ako nun eh. Tapos nandito siya sa Manila. So, nag-email lang kami. Tawagan lang. Anong idea mo dito? Idea ko. Ganito. Until nabuo yung seeding. Ano yung ilang araw ba? Mga days lang. 6 months in the making siya. Oo. Pero only because hanggang mabuo pero only kasi busy siya, busy din ako. Magkalayo kami pero pag inaccumulate mo yung oras,
siguro mga 7 hours lang yung ano yung ginawa namin. May music video na. Yes, yes. Big shout out to Stacy ng Beanie kasi nag-guest siya sa music video. Si Dianella din nag-direct and nagsulat ng storya. It's trending din sa YouTube ngayon, #1 din siya. So, how was it? Kasi parang kami ako, pagkakatanda ko mag-JR, bakit pa ba? Yun talaga eh. Pero ngayon nga na may bagong song, how was it? Kumbaga parang more on collaboration na ba yung magiging brand ni JR or babalik ka din pa rin sa kung yung nakasimulan? Well, ako naman, I always like collaborating with artists talaga eh. Basta ka-vibe ko, basta nakikita ko na mabait din sila at yung drive nila talagang gusto nila nag-push ng original music tulad ko, nagko-collab talaga ako for sure. So, in the future, you can expect a lot more collaboration songs. Actually, meron akong palabas ngayon in September with Little Eddie, yung statue na song, I'm like a statue, stuck staring right at you. Gumawa kami ng Taglish version para sa Pilipinas. Kasi itong statue, it's up to 50 million streams na, and most of the streams galing sa Pilipinas. Si Lil Eddie, taga-America yun eh. He's a Puerto Rican from New York. He lives now in LA. And nung napansin niya lahat ng mga streams galing Pilipinas, kinontak niya ako. Sabi niya, bro, mag-collab tayo. In English, of course. Hindi siya marunong mag-Tagalog. Sabi niya, bro, let's do a collab. And naisip ko, gawin natin para sa Pilipino talaga. Parang Taglish na version. Siya kakanta ng English, tapos sa akin, Tagalog. So ginawa namin, natapos na. It's super cool. And para sa Pilipino siya, it's coming out in September. It's really nice. Kaya paano mag-come up sa title na feeling, tapos English yung lyrics? Ano siya? Di ba Tagalog feeling? Yeah. Natural sa akin mag-Taglish talaga eh. Yeah. More Englishero ako kasi Tagalog. So when we're writing it, parang yun ang the direction, parang naturally yung direction na naging ganun talaga, naging Taglish. Then ano yung parang naging advantage ng mga platform sa digital music noon? Madali ba mag-viral ngayon kapag noon? Diba? Well, actually, nung nag-viral ang Bakit Pa Ba, wala pa ang digital platforms. Wala pang Spotify, wala pang even Facebook, wala pa eh. Walang Instagram. So, ngayon, it's a really nice feeling kasi first time ko talaga ma-feel na viral digitally. Dati, magva-viral ka dahil sa mga mall show, dahil sa mga TV. Oo, sa mga CD, di ba? Binibili nila. Ngayon, it's a great feeling na ina-accept ako ng Gen Z crowd, ng mga bata, and they're listening to my music now dahil sa kanta nito. And I'm so proud to say, dati 500,000 monthly listeners lang ako. Now, I have 7 million today. Kaka 7 million lang today, kaya I'm very, very proud. There's only 4 of us there. There's me, number 4, 7 million, tapos number 3 si Beanie, number 2 si Dilaw, tapos number 1 si Dianella. Kaya iba yung feeling na maging viral digitally compared to analog dati. So na web na ganyan, nag-viral na siya. Ano yung nabago kay JR? In terms of achievements, may more on ba yung mga pag-guesting, marami na nagpapunta. Yeah, as of now, super bago pa lang yung viral moment namin. We've only been number 1 for 25 days. So, hindi ko pa na-feel yung impact niya. Na-feel ko, yes, definitely sa social media, tumataas ang aking followers, tumataas ang aking viewership. But and also actually, pagdating ko dito sa Pilipinas, iba na yung sinasabi sa akin dati, uy, JR, bakit pa ba? Ngayon, uy, JR, sining, kumusta na? Ganon. So, it's really cool. Yung mga guestings and mga shows, tuloy-tuloy pa naman din siya. But feeling ko, after this viral moment, feeling ko mas dadami pa siya. Yeah. Kasi Wish na invite or nakapag-perform na po ba kayo sa Wish? Yes, last week nag-wish na kami ang first
live performance namin actually yun. And nag-rehearse kami sa Cornerstone. Tapos after that, dumiretso na kami sa Wish Bus. And it was our first time singing it together. And nung nag-collaborate kami in the live performance, iba din yung chemistry namin. It's really nice kasi nadidiscover namin hindi lang sa songwriting may chemistry kami, hindi lang sa pagkaibigan may chemistry. It's even in performing. May magic talaga nangyayari. It's kind of like the first time when I sang with Kyla. It's an undeniable magic na chemistry na nangyayari. Nangyayari din sa amin kay Dionella din. Kaya, alam ko lang, ano yung pinabalik-balikan mo sa Pilipinas kahit naka-base ka na sa LA? Siyempre, Andox. Pag landing namin dito, bili ka agad ng Andox. Kumakain kami ng barbecue chicken and yung baka. Diba? Ang sarap nun. Then how does it feel na kahit nasa US ka na, parang nare-recognize ka pa rin ng mga Filipino fans mo? Yes, tuloy-tuloy pa rin. I have to give it to Benny Saturno. Big shout out sa iyo sa aking big hits na Bakit Pa Ba, Kung Mahal Mo Siya, Ngayon Naririto. Hanggang ngayon, nagtutour ako sa Canada, sa States. Naka-line up lagi. So, and it's because of that song talaga sa mga Pilipino around the world. Then binanggit mo yung mga collaboration. Meron ka bang parang matis? Matis? Kung sino yung mga naka-line up, yung parang dito pa sa base sa Pilipinas. Ang dami. Then bakit? Ayoko i-spoil, but I can give you some clues na may isa akong collaboration na R&B din siya na swabe lang na nagpa-falsetto lang at super ganda din yung kanta namin. Hindi pa natatapos pero it's in the making. Tapos meron din ako mga collaboration with yung mga bagong girls na ngayon na very R&B, sexy, very R&B. Talagang cool songs. Pero not only that, meron din mga collaborations with Malaysian artists, with Cambodian artists, Laos artists, na mga R&B din. And I'm excited kasi, we're tapping new territories this way. Dahil sa R&B kasi malakas din yung R&B sa mga teritorya nila eh. And I don't want to spoil the surprise, but I'll keep everybody updated once maro-roll out na. Ano masasabi mo, you're raising the Filipino flag? Kahapon dumating yung mga Olympians dito. Yeah. Sa sports, they're raising the flag. How about yung sa mga musicians like you naman? Wow. Internationally known. Yes. Nakaka-proud to be able to raise the Filipino flag when it comes to R&B music talaga. We get to represent the country and elevate OPM. A lot of these new artists, pag nakikilala ko sila, sinasabi parang, wow, JR, pinapakinggan ko talaga yung mga music mo, talagang inaaral ko yung mga kulot mo dati. So, nakaka-proud talaga na, in a way, nakaka-inspire din ako, nakaka-influence sa OPM with the new sound, the new generation ngayon. So, as a Filipino, coming from the States, na I have to give it up also sa mom ko kasi kahit na doon ako pinanganak, doon ako lumaki, sa bahay, Tagalog talaga, Tagalog, Filipino food talaga, culture, so kung wala yun, hindi ako makaka-relate sa mga Pilipino dito. So, Mom, thank you, I love you. Kaya anong mga favorite lines mo sa song na singing? Marami, well, in my verse, yung mga favorite lines ko is, if I can paint a perfect picture of a girl of my dreams with a curvy figure. Kasi I'm talking about my wife kasi. So it's parang naging inspiration din sa akin para magsulat ng aking wife. But yung kay Dionella, ang lalalim, ang gaganda ng mga sinulat niya, yung anong tawag doon? Yung a flower's not a flower until they bloom. Like the first time
Flower's not a flower, then they bloom. Like the first day that I met you. Ano ba yun? Nakalimutan ko na tuloy. Like the first, flower's not a flower, then they bloom. Like the first time living life the day I met you. So parang, ang ganda eh, kasi medyo malalim siya eh. It's like, yung feeling niya, hindi pa siya nabubuhay until nakilala niya yung love niya. So parang the first day na talagang nabuhay siya. Yeah. Yun ang mga favorite lines ko sa kanta. Yeah. After the wish, meron na bang aabangan na performance yung the Valentine? Yes. Meron kaming, actually bukas, nakaschedule kami for the National Museum. Kakanta kami ng live performance doon in front of lahat ng mga sining doon kasi sining yung kanta eh. And it's very exciting. Also, we also did yung Cozy Cove, super putok yung ngayon eh. We also did Cozy Cove and we're waiting for the release of that performance. Yun ang second performance namin together. And ang ganda kasi live band, yung areglo, ang ganda. And maganda dun sa Cozy Cove, yung pag-recording ng audio, talagang ang linis eh. So, we're really excited about that. But another exciting collaboration na ginawa ko na dream come true talaga is with Regine Velasquez, Songbird. Yung kanta namin, Eyes Only For Me. Nag-wish bus kami ng couple days ago. First time namin to perform the song. Ang galing. Si Regine is only her second time to be on the wish bus. And she graced me with her time and energy. Jet lag pa siya. Galing siya pang States. Wala pa siyang tulog. Pumunta siya sa wish bus. Yung last time niya mag-wish bus was 7 years ago. And this was her second time pa lang. In the whole 10 years, magta 10-year anniversary ng Wish. Grabe. Talagang dream come true para sa akin. Talagang nung kumakanta kami, I was so nervous. Hindi ako makatingin sa kanya. Kasi baka pumalpak ako eh. Pag tumingin ako sa parang nasa-starstruck ako even if I've known her for like 20 years na. We've been singing on the same stage sa SOP, sa concert niya, sa concert ko. First time namin mag-collaborate in an original song na kaming nagsulat din. Kaya I'm so very proud of it. And I just want to give a big shout out to Regine Velasquez Alcacid. Thank you for making the dream come true for me. Maraming salamat. Thank you. Kaya wala pang music video yung sinig, no? Parang lyric video pa lang. Merong music video na ngayon. We just hit 10 million views. Pero wala kami ni Dionela sa music video. Boses lang namin. Kasi si Dionela nag-direct ng music video. Ginawa niyang storya. Tapos yun nga, big shoutout kay Stacy ng Bini kasi nag-feature din siya, nag-guesting siya dun eh.